Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po tayong magpapatuloy sa mga sulat ni Santiago sa mga sandaling ito. Magsimula po tayo sa padalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa magandang panahon na ibinigay niyo po sa amin ngayon at sa pagkakataon na ibinigay niyo rin po sa amin para kami po ay mapabilang sa ganitong mga pagtitipon. Pagtitipon na kung saan kami po ay magpaparangal sa iyo at magpupuri sa iyo. At higit sa lahat, ang salita rin po ninyo ang aming magiging pamantayan sa aming buhay Kristiyano. Nawa sa mga sulat ni Santiago sa umagang ito na amin pong tatalakayin, pagbubulay-bulayan, ang iyong Espiritu ang siyang manguna sa amin, magkaroon po ng kalinawan sa amin ang iyong salita. Salamat po, O Diyos. Binabalik po namin ang kapurihan, karangalan, kadakilaan sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Nasa ikalawang kabanata na po tayo ng Santiago at sisimulan po natin sa 13 talata. Pero hatiin po natin, mga kapatid, yung talata 1 hanggang 13. Kaya dalawa po yung episodes ng James chapter 2 verses 1 to 13. Part 1 po ngayon at kung loloobin ng Panginoon sa susunod na muling pagkikita po natin yung ikalawang bahagi. Tatalakayin po natin yung talata 1 hanggang 7 sa umagang ito at sa susunod na pagkakataon po yung talata 8 hanggang 13. Makibukas po kayo sa Santiago, Kabanata 2, talata 1 hanggang 13. Babasahin po natin yung buong talata 1 hanggang 13 para meron na rin po tayong kaalaman patungkol dun sa ikalawang bahagi, patungkol sa babala laban sa pagtatangi o yung bakit mali ang pagtatangi o di kaya kasalanan ang pagtatangi. Talata 1 ng Santiago, Kabanata 2, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, "Dito kayo maupo." At sinabi naman ninyo sa mahirap, "Tumayo ka na lang dyan," o kaya isasayid ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol na ng mali. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit tinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalamag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, "Huwag kang mangangalunya," ay siya ring nagsabing, "Huwag kang papatay." Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo.
Walang awang ahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangibabaw ang awa sa paghatol. Ang pagtatangi po ay isang maling gawain ng isang individual o ng isang tao. Isa sa mga katangian na maaari nating mapansin patungkol sa Diyos, hindi siya nagtatangi. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa mga tao, sa kanyang paglikha, sa kanyang pagliligtas, at gayon din sa kanyang pagbiyaya. Ang Diyos ay hari. Siya ay maluwalhati. Siya din ay matapat sa kanyang mga pangako. Kaya tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga sinabi sa kanyang mga salita. Si Santiago po, kung maalala natin ang Kabanata 1, nagsimula siya sa mga iba't ibang mga bahagi ng buhay ng mga sinusubukan sa kanyang o sa kanilang mga pamumuhay. Yung iba, nagsusulit dun sa pagsubok. Kapag dumating yung pagsubok sa kanilang buhay, ano yung dapat nilang gawin? Kapag sila naman ay tinutukso, ano yung dapat na maging tugon ng mga Kristiyano? Gayun din dun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, nagsusulit din po tayo doon kung ano ba yung magiging tugon o reaksyon natin sa salita ng Diyos. Makikita ba yung tunay at buhay na pananampalataya sa atin sa pamamagitan ng ating pagkilos at pananalita? Isa kasi dun sa mga tinalakay ni Santiago, mga kapatid, ay yung pagpapatunay na tunay yung pananampalataya mo, kung tama yung pagtugon mo sa pagsubok, sa pagtukso sa iyong buhay, sa salita ng Diyos, at gayon din naman dito sa tatalakayin natin yung pakikipagkapwa-tao natin, lalo na dun sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya si Santiago po dito, mga kapatid, kapansin-pansin na tinatalakay niya yung pagtatangi sa loob ng mga Kristiyano na sinusubukan sa mga tagpong ito. At sa mga pagkakataong ito yung panahon na kung saan nagsisimula pa lang yung iglesia, yung simbahan. Katunayan, maraming mga bubuo sa pagtitipon dito, mga Hudyo, yung mga sinulatan ni Santiago. At sabi niya, yung pagtatangi ay mali. Kasalanan ang pagtatangi. Kasi ito ay paghamak sa kapwa. Ito nga po yung tatalakayin natin ngayon. At yung ikalawang bahagi po, ang pagtatangi ay paglabag sa kautusan. Pag sinabing pagtatangi po, yung may kinikilingan ka, meron kang kinakampihan. At nagbubunga ng pagkakabahabahagi, pangkat-pangkat, o di kaya dibisyon sa iglesia ng Panginoong Jesucristo kapag ka merong ganitong ugali na pagtatangi. Kasi meron kang pinapanigan, meron kang kinakampihan. Kaya maalala natin yung nangyari dun sa iglesia, dun sa Corinto, dahil mapagmataas sila at meron silang mga kinikilingan, pinapanigan na kung babalikan natin yung sa unang Corinto, ibabahagi ko na lang po sa inyo, mga kapatid. Yung mga Kristiyano dun sa iglesia sa Corinto, meron silang kinakampihan na tagapagturo. May kay Pablo, may kay Pedro, may kay Apolos, at meron namang pumapanig dun sa Panginoong Hesus lang po kami makikinig. Kaya nagkakaroon ng pagtatangi. Kahit sa pamilya, di ba, may mga pagtatangi din. Paborito kong anak yan kasi panganay yan. Pero pag yung iba naman, bunso yung paborito. Kaya kawawa yung nasa gitna ng panganay at saka ng bunso. Maging sa paglilitis, sa hukuman, meron ding mga problema sa pagtatangi. Merong nasusuhulan na mambabatas o abogado. At kahit saan tayo mapadpad, mga kapatid, sa trabaho man, kahit yung mga nakatataas na mga amo o boss,
may mga pagtatangi din doon sa kanilang mga empleyado. At sa paaralan, kung merong nag-aaral po dito, di ba, may mga paborito din si sir, si ma'am ng mga estudyante na ito yung pambato ko sa mga ganitong mga paligsahan sa tagisan ng edukasyon o ng mga pag-aaral. Problema po yung pagtatangi. Kasi ibig sabihin ng pagtatangi, para kang nagmamaskara ng isang taong kinikilala mo ng lubusan na labis ang pagpapalaga mo kaysa dun sa ibang mga tao. Kumbaga, yung pagtingin natin sa mga tao, merong ito mataas to, ito medyo mababa. Kaya yun yung sinasabi ni Santiago po dito na hindi dapat tayo magtangi, lalo na tayo ay mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Huwag po tayong malito mga kapatid kasi di ba may mga paggalang tayo sa mga pangulo, sa mga nakakataas sa atin, pamahalaan, sa simbahan, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, may paggalang tayo sa kanila. Yung sinasabi ni Santiago dito na pagtatangi o yung labis na paggalang dun sa isang individual na mataas yung pagtingin natin sa kanya kaysa dun sa ibang tao. At may kasalanan po kasi dito na ipakita yung pagtatangi. At ito nga po yung paghamak sa kapwa. Kasalanan sa pagsasalita, kasalanan din dun sa kaisipan. Kasi makikita natin ano ba yung motibo ng tao dito, bakit mas pinanigan niya o mas pinahalagaan niya yung mayaman kaysa dun sa mahirap. At yung pagtrato niya, pagtanggap niya doon sa mayaman at saka doon sa duka, hindi magkapantay ang kanyang pagtingin. Parehas lang naman sila pumasok doon sa pagtitipon. Yun nga lang, iba lang yung katayuan sa buhay. Kasi pwede tayong tumingin sa itsura, sa pinag-aralan, katayuan sa buhay. Pagka may alam nating, mapera to, kaya dito ako kikiling, dito ako magtatangi, o di kaya may magandang sasakyan, o kung ano pa man. At yung iba, hindi natin titignan ng pantay dun sa isang tao na itinatangi natin na pare-parehas lang naman tayong nilikha ng Diyos at sa mata ng Diyos, pare-parehas po tayong mga makasalanan at inabot lang po tayo ng Diyos at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kasi ang Panginoong Hesus hindi siya nagtangi, hindi rin siya tumingin dun sa kalagayan ng tao. Isang usong-uso ngayon yung yung lahing pinanggalingan mo. Halimbawa, noong unang panahon pa man may ganito ng problema yung pagkaiba yung kulay ng balat mo doon sa balat niya. Pag maitim siya, mababang pagtingin natin sa kanila. Pagka makikinis at mga mapuputi, ay ano yan? Magandang ano yan, katabi. Kasi kapansin-pansin sila kumpara doon sa mga kulay itim yung balat. Pero pare-parehas nga po tayong mga tao na nilikha ng Diyos at may pagkakataon na iligtas din ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob. Kaya simulan na po natin mga kapatid sa talata 1 hanggang 7. Bakit nga ba mali ang pagtatangi? Ang pagtatangi ay kasalanan dahil ito ay paghamak sa kapwa. Yan po yung nabasa natin sa talata 1 hanggang 7. Nagsimula si Pablo dito sa mga kapatid ko. Ibig sabihin, siya yung tao na mahal niya yung salita ng Diyos, mahal niya yung katotohanan, at yung katotohanan ito, dapat pantay-pantay yung pagtingin natin sa lahat ng tao. Kasi ang Diyos nga, pantay-pantay ang pagtingin niya sa lahat ng tao. Dapat, kung tayo ang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ng Panginoong Diyos, magandang kaugalian at kasanayan sa buhay, yung pantay-pantay din po ang pagtingin natin. Yun nga lang, lahat po tayo bagsak uli dahil sa ganitong problema natin bilang tao na nagkasala.
mahal niya yung mga tao dito na sinulatan, mga kapatid ko, sabi ni Santiago, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ito yung prinsipyo na tinuturo ni Santiago na dapat makita doon sa kanyang mga sinulatan at maging doon sa iba't ibang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus sa lahat ng panig ng mundo. Nabanggit dito yung maluwalhating Panginoon. Sa talata 8 kasi, pupuntahan natin to sa ikalawang bahagi ng pagtatalakay kung bakit mali ang pagtatangi. Maluwalhati ang Panginoong Jesucristo dahil siya ang Panginoon, siya yung hari, siya yung may utos na dapat ito yung sundin at gawin po natin. Sinimulan ni Santiago to kasi palalawakin niya to yung sinasabi niyang kung kayo ay mga tunay na Kristiyano, tagasunod ng Panginoong Yesus, ang sinusundan ninyo ay maluwalhating Panginoon. Siya ay hari. Kaya yung kautusan na babanggitin natin sa ikalawang bahagi, sa talata 8 hanggang 13, ano siya royal law, ibig sabihin, batas ng hari, batas ng Panginoon na dapat siya ang nasusunod at dapat na matularan po natin. Sabi niya, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ang pamantayan natin, yung salita ng Diyos pa rin, matatagpuan natin sa ikalawang Kronika, Kabanata 11, talata 7. Ito yung tagpo na kung saan yung hari ng Huda, si Jehoshaphat, nakauwi na siya dun sa Jerusalem, dun sa bahagi ng Juda, at nagtalaga siya ng mga tagapaghatol. Yung mga tagapaghatol, sila yung magsisiyasat kung halimbawa, ano yung dapat na ipataw na katarungan dun sa dalawang panig o kung may problema man sa grupo ng mga nasa Huda o nasa Juda nung panahon na yon. Habilin niya dun sa ikalawang Kronika, Kabanata 11, talata 7, igalang at sundin ninyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, Diyos ng Israel. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling o yung pagtatangi sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol. Kailangan magkaroon ng pagpapairal ng katarungan dahil ang Diyos ay makatarungan, siya din ay hindi nagtatangi, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa sinuman, sa lahat ng tao. Kaya si Santiago, malaki yung pakiusap niya at panawagan na maging pantay-pantay ang tingin ng bawat Kristiyano sa lahat ng tao. Nagbigay siya ng halimbawa po dito. Sa isang pagtitipon, may dalawang pumasok. Yung una, talagang napakayaman niya at makikita talaga sa kanyang postura, sa kanyang mga kamay na talagang siya yung papanigan, siya yung kikilingan, kakampihan. May gintong singsing. Yung damit niya, agaw pansin, na lahat ng nasa pagtitipon, napapawaw dun sa kanyang damit, lalo na dun sa gintong singsing. Kaya yung usher na lumapit sa kanya, ay, may magandang upuan po dito para sa inyo to. Dito na po kayo maupo. Tapos ilang mga saglit lang, maaaring pumasok na yung isang magsisimba. At kabaliktaran nung unang pumasok. Sabi dito, gusgusin. Butas-butas yung damit, maaaring pulubi siya, mabaho, hindi magandang itsura. Ang sabi naman nung lumapit dun sa mayaman kanina, dun sa dukha na kapapasok lang, ay, tumayo ka na lang dyan, o di kaya umupo ka na lang sa paanan ko. Walang upuan na karapat-dapat sa iyo sa pagtitipon na to. Yung pagtitipon na yan, mahalagang-mahalaga yan kasi yan yung tagpo na haharap sila sa Diyos, sasamba sila sa Diyos, magpaparangal sila sa Diyos. Pero yung nagpapasok o nagpaunlak dun sa pagtitipon, meron siyang problema dun sa pagtatangi. Kaya sabi
ni Santiago dito, inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa saig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol na ng mali. Yung kasalanan po doon ng pagtatangi, yung nagamit niya yung pagsasalita na botong-boto siya, masyado niyang pinahalagahan yung naunang pumasok sa pagtitipon, yung mayaman, samantalang yung mahirap, may paghamak na nangyari po dito. Maaaring yung sa salita ay may mga panlalait dahil mababa yung pagtingin niya doon sa mahirap, samantalang doon sa mayaman, mataas yung kanyang pagtingin. Hindi natin alam kung itong dalawang pumasok ay Kristiyano, pero yung nagpaunlak, yung nagpapasok, dapat maipakita niya bilang kasama doon sa pagtitipon na nagpupuri sa Diyos, yung tunay niyang pananampalataya. Yung kasi yung tema ni Santiago ipakita mo yung tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. Yung resulta ng iyong pananampalataya, makikita yan sa pagkilos mo, sa pagsasalita mo, o sa pakikitungo natin sa kapwa-tao. Kung matatandaan natin yung nakaraang mga talata, di ba, yung mga katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos, kung maalala natin, di ba, marunong siyang magpigil ng dila. Bagsak na siya dito yung nagpaunlak dun sa dalawang pumasok dun sa pagtitipon, dun sa mayaman at saka sa mahirap. Nahamak niya yung mahirap, samantalang yung mayaman, nabigyan niya ng parangal. Tapos yung pagiging matulungin sa kapwa, bumagsak din siya kasi hinamak niya, minaliit niya yung mahirap. At hindi rin siya natutong mag-ingat ng kanyang buhay kasi sumasabay siya dun sa agos ng sanlibutan na maaaring yung motibo o yung hangarin nung nagpaunlak, nagpapasok ng mayaman at saka mahirap, may hangarin siya na, ito mapera, baka bigyan ako nito o di kaya may mapapakinabangan ako sa kanya, samantalang doon sa mahirap, wala akong mapapala dyan. Kaya, hindi nabanggit dito, hindi natin na makikita na sinabi ni Santiago, pero yung maaring may ganito siyang hangarin o motibo. Kaya siya nagkaroon ng pagtatangi. Sabi ni Santiago, mali ang pagtatangi. Kasi humahatol na kayo ng mali. Hindi na ninyo pinairal yung katarungan. Tapos sabi niya doon sa talata 5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit tinahamak ninyo ang mahihirap. Ito yung tinutumbok ni Santiago kung bakit nagtatangi yung taong nagpapasok dun sa dalawang tao dun sa pagtitipon. Yung isa mayaman, yung isa mahirap. Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa talata 8 po yun. Dito, sinasabi ni Santiago, nung panahon kasi ni Santiago na isa dun sa tagasunod na Panginoong Jesucristo, lagana po yung hukuman patungkol dun sa pangkaraniwang mamamayan at gayon din dun sa hukuman na kung saan tinatalakay yung pagsamba sa Diyos, yung civil case at saka yung religious case. May mga tagpo na noon. Sabi ni Santiago, sige, kinikilingan niyo yung mayaman, pinapanigan niyo yung mayayaman at itinatangi niyo yung mayayaman.
Pero balikan natin yung kasaysayan ng pagtrato sa inyo ng mayayaman. Diba sila yung mga umaapi sa inyo? Sila yung kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Yung mga Kristiyano kasi, kahit na nagtuturo sila ng katotohanan patungkol sa Diyos noong unang panahon, noong panahon ng Panginoong Hesus, noong panahon ni Santiago, pinapahirapan sila ng mga naturingang mga religious leader, pero galit naman sa Panginoong Diyos. Sila yung mga nagkakaladkad sa kanila, umaapi sa kanila yung mga mayayaman. Sila rin yung lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos. Maganda na makita natin yung maluwalhati, marangal, mga katangian ng isang hari na kung saan tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. At yung mga mayayaman, sila yung mga nanlalait sa mga kagaya ng mahirap. At gayon din doon sa mga Kristiyano na ang pinaparangalan at sinasamba ay ang Diyos. Yung halimbawa nito, yung panahon ng Panginoong Hesus, yung mga tagapagturo ng kautusan, yung mga punong pari. Kung maalala po ninyo yung balo na naghulog dun sa pagtitipon din ng buong araw niyang ikabubuhay. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad, tingnan niyo yung balo. Sa lahat ng mga naghulog dyan para sa pangangailangan ng templo, siya yung pinaka maraming naihulog. Pero ang gusto palang ipakita ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad, yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos, yung mga punong pari nung panahon na yon, pero galit sila sa Panginoong Jesucristo, napupunta sa kanila yon yung mga naihulog at nabibiktima yung balo, biyuda. At alam naman natin mga kapatid, doon sa Kabanata 1 ng Santiago, sabi ni Santiago, yung tunay na reliyoso, ito yung pagdalaw doon sa mga biyuda, balo, yung mga naulila. Kasi sila yung mga mahihirap. Sila yung mga bababang uri na hinahamak, inaapi ng mga mayayaman nung panahon nila. Kaya sinasabi ni Santiago doon sa kapwa niya mananampalataya ng Panginoong Hesus, huwag kayong magtangi, huwag kayong pumiling. Kasi yung mga mayayaman pa nga ang nagpapahirap sa inyo at lumalapastangan doon sa pangalan ng Panginoong Hesus na inyong pinaparangalan at sinasamba. Kaya kasalanan po ang pagtatangi. Dahil ang pagtatangi ay paghamak sa kapwa. Kung babasahin po natin yung Kawikaan, Kabanata 17, talata 5, makikita natin doon na yung Diyos, hindi siya natutuwa dun sa mga nagtatangi. Hindi siya nalulugod dun sa mga kagaya ng mga mayayaman na umaapi, nandalait dun sa mga mahihirap. Dun sa Salmo, Awit, Kabanata 41, talata 1, sabi ng Panginoong Diyos, yung mga mahihirap, kapag tinulungan natin, mapalad tayo. Kasi kung sakali man na tayo ay mangailangan, tiyak na tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Sa oras ng pagabag, alam natin na andyan palagi ang Diyos. Kung marunong tayong tumulong dun sa mga mahihirap at hindi natin sila nilalait, hindi natin sila hinahamak. Sa Lumang Tipan, sabi sa Levitico Kabanata 11, talata 15, Levitico Kabanata 11, talata 15, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan, huwag ninyong kikilingan ang mga mahihirap o kaya katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katwiran. Maaari pala tayong humatol, pero batay sa katwiran, batay sa panukat na ginagamit ng Panginoong Diyos ang kanyang salita. Hindi tayo humahatol batay dun sa itsura, sa anyo, sa katayuan, sa naabot, natapos man o hanap buhay ng isang individual.
At hindi rin natin dapat katakutan ang mga mayayaman. Yung iba kasi natatakot na maapi ng mga mayayaman o mapahirapan ng mga mayayaman. Kaya natatakot sila. At kumikiling sila, nagtatangi sila doon sa mga mayayaman at napapabayaan yung mga mahihirap. Sa Roma Kabanata 15, talata 5 hanggang 7, Roma Kabanata 15, talata 5 hanggang 7. Sabi po dito, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Yung tamang pagtanggap, mayaman man o mahirap, kung siya ay Kristiyano, wala tayong dapat na pagtatangi. O yung bibigyan natin ng pabor, ito, isa, dahil mayaman siya, itong mahirap, hindi natin bibigyan ng pabor. Para magkaroon ng pagkakaisa sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung may pagtatangi, inuulit po natin, maaaring maging sanhi ito ng pagkakabahabahagi ng simbahan o pagkakahati ng simbahan. Kung may pagtatangi. Nais ng Diyos na may pagkakaisa sa bawat pagtitipon, pantay-pantay ang pagtingin, at hindi nakatingin dun sa estado sa buhay o sa pakikisalamuha sa buhay, may pinipili tayo. Dapat pakitunguhan natin ang lahat ng mapayapa hanggat maaari para mapanatili yung pagkakaisa sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Inuulit po natin na pagtatangi ay kasalanan dahil ito ay paghamak sa kapwa. May mga mayayaman din naman po ng mga Kristiyano na mababasa natin sa Biblia. May matatagpuan tayo sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, si Job, si Abraham, si Jose na nananaginip, na nasa Ehipto. Sa Lumang Tipan, sila yung mga mayayaman na nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa Bagong Tipan, si Lydia, yung babae na naging host nung pagtitipon sa kanyang bahay. Si Cornelius na isang centurion, nagkaroon din siya ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Si Sakeo, kung maalala natin yung kwento ni Sakeo na maliit siyang tao, pero nung binago siya ng Panginoong Hesus, sabi niya, kung ano man yung mga nakulimbat ko, kasi maniningil siya ng buwis noon, ibabalik ko ng ika-4 na beses sa na nakulimbat ko na mga buwis na hindi tama yung pagkuha. Tutulungan ko yung mga mahihirap. Baka kasi maging pangit yung pagtingin natin sa mga mayayaman dahil binanggit ni Santiago na sila yung mga nagkakaladkad sa inyo sa hukuman, sila yung mga umaapi sa inyo. Yung binabanggit niya dito na mayayaman, yung merong hangarin din na kagaya ng mga nangunguna doon sa templo, yung mga punong pare. Gusto nila na sila ay igalang ng mga tao sa publiko. Kailangan meron silang sariling upuan sa pagtitipon, maganda. At sila yung tinitingala ng mga tao. Pero yung mga nabanggit nating mga pangalan na nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, hindi sila ganon, kahit na mayaman sila. Bukod sa dapat nating tanggapin ng bawat isa sa atin, kung ano man yung itsura niya, kung ano man yung katayuan niya sa buhay, kung ano man yung meron siya, doon makapagdudulo tayo ng pagpupuri sa Diyos at mapapanatili pa ang pagkakaisa sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Bukod sa pagtanggap natin sa bawat isa, meron pa po sa Pilipinas
Pilipos, Kabanata 2, talata 1 hanggang 4. Pilipos, Kabanata 2, talata 1 hanggang 4. Sabi dito ni Pablo, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Ulitin niya yung salitang pagmamalasakit. Talata 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ito yung kaisipan ng Panginoong Jesus na bumabasag dun sa kasalanan ng pagtatangi. May malasakit para sa isa't isa, mayroong iisang pag-ibig, iisang kaisipan, puso't diwa, hindi mayabang, bagkus, mapagpakumbaba, at marunong mag-isip dun sa kapakanan ng iba. Sabi nung ilan, marami pala sila, hindi mangilan-ngilan, kung gusto nating tratuin tayo ng maayos, ng mabuti ng isang tao, ilagay natin yung ating mga sarili sa kanilang mga sapatos o yung sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mong maranasan doon sa isang tao, iparanas mo sa kanya yung pwede niyang maiparanas sa'yo. Yung isipin mo yung kapakanan ng iba, hindi lang yung sarili mo. Kasi pupuntahan natin sa ikalawang bahagi sa pagtatalakay po muli ng Santiago Kabanata 1, talata 8 hanggang 13 naman po, na yung tinuturo ng Panginoong Yesus, yung ikalawang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Doon na uuwi yung tinuturo ni Santiago. At kaakibat ng pag-ibig doon sa kapwa, mananampalataya man o hindi, itinuturing man natin kakampi o kaaway, kapwa pa rin natin yun. Kailangan makita yung pag-ibig sa kanila na may awa o habag. Kasi yun yung pinag-ugatan kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo nilikha ng Diyos at pinaintulutan niya na mamuhay dito sa kanyang mga nilikha sa mundo ay dahil sa kanyang habag at awa. Katunayan, kahit sa mga sandaling ito, kung bakit pa tayo nananatiling nandito, buhay, ay tanging sa habag lang ng Diyos. Kaya malaking problema po yung pagtatangi pagka meron ito sa pagtitipon. Matuto tayong magpakumbaba sa isa't isa, matuto tayong magmalasakit sa isa't isa, ibigin natin ang isa't isa, isipin natin yung kapakanan ng iba, hindi lang yung ating mga sarili. Yung halimbawa kasi ni Santiago kanina, maaring may hangarin siya at iniisip niya yung kanyang sarili, kung ano yung mapapakinabangan niya doon sa mayaman. At samantalang doon sa mahirap, wala siyang makukuha. Mapapansin din natin mga kapatid, mula nung magsimula yung simbahan o yung iglesia ng Panginoong Yesus, hanggang sa panahon natin ngayon at sa susunod pang mga henerasyon, majority ng mga nasa pagtitipon mahihirap. Napansin niyo po ba yun mga kapatid? May mga nagtitipon na mayayaman, pero dapat nga makita yung tunay na pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kung mayaman naman na Kristiyano, ayun, dapat maipakita rin niya yung pagtulong dun sa mga mahihirap. Kaya yung mga kagaya ni Barnabas,
Pagka may pangangailangan doon sa iglesia, sila yung mga tipo ng tao na nagdo-donate ng kanilang ari-arian para yung mga napagbentahan, ibibigay doon sa mga mahirap na kapatid. Ganun yung ginagawa. Si Barnabas kasi o Bernabe, isa din siya doon sa mga mayayaman na naging Kristiyano din. Hindi siya katulad ng mayaman dito na nangaapi o kumakaladkad sa hukuman. Pagka nagtangi tayo, inilalagay natin sa ating mga kamay yung paghatol na dapat ang Panginoong Jesucristo lang ang hahatol. Pagdating dun sa katayuan, sa buhay, o dun sa kalagayan ng isang tao. Lagi din nating iisipin mga kapatid na tayong lahat, makasalanan tayo sa harap ng Diyos. Awa at habag lang ng Diyos kung bakit tayo naligtas. At magpasalamat tayo sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng ganitong mga katotohanan para tulungan tayo na maipakita yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kung tunay nga ba talaga, kung meron ba tayong kinikilingan o itinatangi. Yung racism, prejudice, lahat ng pwedeng titulo ng pagtatangi, pagkiling, pagpapalaga ng higit pa sa isang individual kaysa dun sa isang individual ay kasalanan. Kaya, mga kapatid, tayo ba umamak ba tayo sa ating kapwa? May mga sandali ba tayong naalala na nagtangi tayo? O may kinampihan tayo? Tiyak po ako meron, bawat isa sa atin. Madami, di ba? Madami tayong may tagpo ba sa buhay natin na naging makasarili tayo, mapagmataas tayo? Meron. Hindi natin maitatatwa o maitatago iyon sa harap ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun yung mga solusyon sa pagtatangi. Kailangan tanggapin natin ang bawat isa sa atin kung mabaho siya o ganun yung damit niya o di kaya mahirap lang siya. Huwag naman nating tratuhin na parang mababa na siya. Kung sa kanyang pananaw, mababang uri na talaga siya, tulungan naman natin siya na ma-encourage, mapalakas yung loob niya. Na kahit na ganun yung kalagayan niya, merong nagmamahal pa rin sa kanya o nagmamalasakit sa kanya. At ganun din sa mga mayayaman, huwag natin silang masyadong tingalain dahil dun sa estado ng kanilang buhay. Kasi pare-parehas naman tayo, yung mahirap at saka mayaman, dumadaan din sa mga pagsubok, pagtukso, pagtugon dun sa salita ng Diyos at maging dun sa pakikipagkapwa-tao. Kaya salamat po mga kapatid. Ang isa sa mga kamalian ng pagtatangi o kung bakit siya kasalanan, ang pagtatangi ay paghamak sa kapwa. Itutuloy po natin ito sa ikalawang bahagi sa muling pagkakataon ng ating pagkikita-kita sa Aklat ng Santiago. Ang pagtatangi ay paglabag sa kautusan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Tulungan niyo po kami na ang mga katotohanan ito ay maipakita po sa aming buhay kung paano kami nararapat na magsalita o makialubilo sa aming kapwa. Tulungan mo po kami na maging kagaya mo na pantay-pantay ang pagtingin. Hindi namin tinitignan yung panlabas na kaanyuan o kalagayan, katayuan ng tao. Bagkos alam po namin na ikaw yung Diyos na tumitingin sa puso ng bawat isa sa amin. Alam mo ang lahat ng mga hangarin, motibo at mga nasa sa isip ng mga bawat tao gaya namin. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipakita namin yung pagtanggap sa bawat isa sa amin, pagmamalasakit sa bawat isa, at higit sa lahat yung pagpapakita ng bunga ng pananampalatayang totoo at tunay, yung pag-ibig po namin sa aming
kapwa. Salamat po, O Diyos, sa katunungan na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Parangal at papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.